Miss Catherine Bernardo's family abay pinalagan ang isyong ito na may kaugnayan sa kanyang rumored boyfriend na isang politiko. So yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But let's talk about this one. Dahil talaga namang hindi maikakaila na isa si Catherine Bernardo sa pinakakilalang artista kanyang henerasyon. Sa loob ng maraming taon na panatili niya ang kanyang pangalan bilang box office queen at top endorser at isa sa pinakaminahal na celebrity sa Pilipinas. Ngunit kailan lamang ay naging usap-usapan online ng mga pahayag ng ilang netizen na tila humihina raw ang karir ng aktres matapos maugnay ang kanyang pangalan sa isang politikong personalidad. So panoorin po natin ito para po maunawaan natin. Dahil naging laman po siya ng isang blind item pero talagang naman si Miss Catherine ang tinutukoy. Let's watch this. Sumobra. Nagsimula sa Young Star. Sa pagiging child star? Pero ito na, ang nangyari lang kasi, di ba mahirap kasi pag naabot mo na yung pinaka-tok-tok ng datsulok ng ano, di ba parang sabihin mo paano ko kaya malalagpasan pa ito. Eh siyempre wala nang lalagpas. Kaya ito parang, ngayon parang lumamlam ang kanyang karir. Ano, way ba't down? Pero ito ang pinakamatindi, di ba? Kasi hindi niya napagkikita ngayon tapos wala sa Uy, lagi mo siya nakikita sa social media. O pero ibig sabihin wala sa project, wala. Meron naman, kaya lang hindi ka natutunan. Wala sa teleserye, di ba? Hindi ano. Ngayon ito siya, di ba? Sabi ng mga tao ngayon, sino kaya ang nagdadala ng kamalasan sa buhay niya? Ang magkasabihan natin ng Pinoy, pagkasabihin ng video, ano? Pero meron yung mabigat na karelasyon. Oo. May ganyan. May ganyan. mabigat. Kaya ito ngayon ang sinisisi ng kanyang mga fan. Kung na-chichismisin niyo na partner niya, Ay, hindi na chichismis siya na partner niya talaga yan. nasimula kasi magsama sila ng dalawa at na ano sa social media, parang nawala na nga yung karir niya. Kaya sabi ng mga Ramdam ko rin, parang bumaba. Parang may nabawas. Kaya, Diba? kaya sabi nga nila, siguro dapat ito siguro itong hinahangaan namin ito dati, siguro dapat kumalas ito sa kanyang ano ngayon. Sino ba kasi partner. ang lalaki na yan? Nako, itong lalaki ito kasi may ano to, may katungkulan itong lalaking ito. Politiko. Oo, isang girl. Ay siguro kasi tinaano siguro ng girl na baka inuuna niya yung puso niya. Parang pinapabayaan niya yung career niya. Kasi di ba meron naman pwede na hindi naman pwede ipagsabay yung career at saka yung love, di ba? Meron pwede. Kailangan isa ang mag-suffer doon, di ba? Pero pwede ding medya-medya. At sasakit na lang dapat. Yung pelikula niya, lalong pelikula, hindi tinangkilik din ng tao. At hindi tinuloy. Oo. Kasi Bigaya na tayo. Masyado nang mahaba pa sa kalye. Clue. yung girl Bahala ka. Oo, girl, syempre yung napinapaulaan natin. Nako, ano siya? Dati siyang sikat na siya. At sumikat ito kay kay Mara. Mabilis na kumalat sa social media ang iba't ibang opinyon tungkol sa umunoy pagbabago sa career trajectory ni Catherine. May ilang netizen na nagsasabing tila nabawasan daw ang dating ingay ng aktres kumpara noong kasagsagan ng tambalan nila Daniel Padilla. Ang iba naman na inuugnay ito sa mga bali-balitang romantically link siya sa isang politician matapos ang kanyang mga public sightings. Sa mga nakaraang buwan, ilang beses na ugnay si Catherine kay Mark Alcala matapos silang mamatang magkasama sa ilang events at private gatherings. Dahil dito, nagkaroon agad ng samot-saring reaksyon mula sa publiko. May mga natuwa at nagsabing si Catherine ang sumaya muli matapos ang kanyang breakups. Ngunit mayroon din nagsabing maaaring nakaapekto ito sa kanyang wholesome image bilang isang artista. Matatandaan noong 2023 ay kinumpirma ni Catherine at Daniel ang kanilang hiwalayan matapos ang mahigit isang dekadang relasyon. Isa ito sa pinakamalaking showbiz breakup sa bansa dahil milyon-milyong fans ang sumabaybay sa kanilang tambalang Katniel sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng breakup ay marami rin ang umanga kay Catherine dahil sa paraan niya ng pagbangon. Sa halip na pagbukmok, nag-focus siya sa kanyang karir, negosyo at personal growth at sunod-sunod ang kanyang endorsement. Kaya naman talagang ito po ay naging usap-usapan sa social media nang masabi po nang parang sinasabi ng ilan na humina daw yung kanyang career at siya po yung laman ng isang blind items na inilabas po ng showbiz commentators na kasama ang kanyang mga followers at mga kasama po ni Miss Christy Permin na ito nga daw pong actress na ito ay naabot na yung rurok ng tagumpay at ngayon ay medyo humihina na daw ang kanya pong karera dahil po na-link siya sa isang politiko. Kaya naman nagulat ang ilang mga netizen nang lumabas ang ilan sa mga opinion online na tila humihina raw ang kanyang karir. Ngunit ayon marahil or maraming entertainment analyst, hindi raw ito totoong basihan dahil nananatili pa rin si Catherine bilang isa sa pinaka-bankable star sa industriya. Sa katunayan, patuloy pa rin ang kanyang mga endorsement at mula sa malalaking brand. Isa siya sa mga celebrity na madalas makita sa television commercials, billboards at social media campaigns. Ayon sa ilang observers, posibleng nagkaroon lamang ng pagbabago sa fan dynamics.
matapos ang kanilang breakups ng Katniel. Noon kasi malaking bahagi ng popularity ni Catherine ay nakaangkla sa tambalan nila ni Daniel. Ngayon na solo na siyang gumagawa ng pangalan, natural lang daw na mag-adjust ang publiko. Samantalang ang pagkakaugnay niya kay Mark Alcala ay lalong nagpasiklab sa intriga. May ilang fans ang nagsasabing hindi raw bagay kay Catherine ang pumasok sa mundo ng politika sa pamamagitan ng isang relasyon. Para sa kanila, mas maganda raw kung mag-focus muna siya sa kanyang karir kaysa masangkot sa political controversies. Biruin ninyo ganyan ang opinion ng mga tao. Ganyan ang tingin nila kay Miss Catherine matapos itong ma-connect dito sa pangalan ng isang politiko. Ngunit may ilan din mga netizen na nagtanggol sa actress. Ayon sa kanila, walang masama kung magkakaroon ng isang bagong inspirasyon si Catherine. Tao lamang din siya na may karapatang magmahal at maging masaya pagkatapos ng kanilang heartbreaks. Sa social media platform na Reddit, hati ang opinyon ng netizen tungkol sa issue. Ang ilan ay nagsasabing wala namang ebidensyang humihina ang karir ng aktres dahil sold out pa rin ang kanilang endorsement at projects. Ang iba naman ay naniniwalang masyado lamang mataas ang expectation ng publiko matapos nga ang kanilang breakups, no? May ilan din nagsasabi na napaka-unfair kay Catherine ang husgahan base lamang sa mga lalaking inuugnay sa kanya. Para sa kanila, matagal nang napatunayan ng aktres ang kanyang talento at kakayahan bilang performer. Hindi raw dapat ikabit ang buong karir niya sa isang personal na relasyon, which is tama naman. Hindi naman po madidefine si Catherine Bernardo bilang isang laos, no? Dahil lang po na-connect siya sa isang politiko. Hindi rin may kakaila na sa mundo ng showbiz natin ngayon, mabilis talagang gumawa ng kwento ang social media. Minsan, kahit simpleng pagkikita lang ng dalawang personalidad, agad na nagiginagawa ng malalim na interpretasyon. Kaya naman posible ring nadagdagan lamang ang intriga dahil sa curiosity ng publiko tungkol sa bagong kabanata ng buhay pag-ibig ni Catherine. Sa kabila ng mga usap-usapan, nananatiling busy ang aktres sa iba't ibang commitments. Patuloy pa rin ang kanyang shootings, endorsement at public appearances. Isa rin siya sa mga artistang may pinakamalaking social media following sa bansa. Patunay na malakas pa rin ang suporta ng publiko sa kanya. Ayon pa sa ilang entertainment writers, maaring mas mature na ngayon ang direksyon na tinatahak ni Catherine sa kanyang career. Hindi na lamang siya nakatali sa love team culture, kundi mas pinipili na niya mga proyektong makakapagpalawak sa kanyang kakayahan bilang isang artista. May ilan din nagsasabing posibleng tahimik lamang ngayon ang aktres kumpara noon dahil mas mabigat, mas maingat siya sa kanyang personal na buhay matapos ang matinding public attention sa breakup nila ng kanyang dating karelasyon. Sa halip na laging visible online, tila mas pinipili niyang maging pribado at mapayapa ang kanyang buhay. Kaya naman pati ang pamilya ni Catherine ay umaalma, no? Kaya ang panay ang post ni Mama Min, no, ng lahat ng mga endorsement, ang lahat ng mga proyekto at ang lahat ng mga engagement ni Catherine. Panay ang post ito sa kanyang Instagram para po ganito nila sinagot ang intriga patungkol sa isyong ito. Ang kapamilya Bernardo kasi as much as possible ayaw nilang magsalita at sumausaw doon po sa or ayaw nilang maki-engage sa mga isyong nakaka-relate sa kanilang anak. No, mas pinipili nilang lumaban ng tama, mas pinipili nilang lumaban ng tahimik, no, na parang sinasabi nila, let all those things, no, lahat ng mga nagaganap at blessing na dumarating kay Catherine speaks for herself. So ganun po yung kanilang laban. So, para sa maraming mga fans, sa totoo lang kasi, mahirap sukatin kung humihina nga bang career ng isang artista base lang sa mga social media trends. Maraming celebrity hindi man lang laging viral ay online patuloy nang magtatagumpay sa endorsement, investment at long-term career stability. Para sa maraming fans si Catherine, nananatili siyang isa sa pinakamahusay na actress ng kanyang henerasyon. Patuloy pa rin na sinusuportahan ng kanyang personal growth at career decision anuman ang sabihin ng bashers at o critics online. May ilan ding netizen ang nagsasabing mas magandang tignan ang kasalukuyang estado ni Catherine bilang panahon ng transition at reinvention. Matapos ang mahabang panahon bilang bahagi ng isang sikat na love team, natural lamang na magkaroon ng adjustment period bilang binubuo niya ang sarili niyang identity bilang solo artist. Siyempre sa huli po, usapin kung humina nga ba ang karir ni Catherine dahil isang politikong inuugnay sa kanya ay nananatili pa ring opinion lang. Wala namang konkretong ebidensya na bumagsak talaga ang karir o nawalan ng suporta mula sa publiko. Sa katunayan, patuloy siyang nakikita bilang isa sa pinakamalaking pangalan sa Philippine entertainment industry at habang patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang kanilang personal na buhay at karir, malinaw na nananatili pa rin siyang relevant, influential at mahalagang bahagi ng showbiz sa bansa. Kaya naman, huwag po tayo
nagpapapaniwala sa mga ganyang walang katorya-toryang blind item o storya, diba? So, kayo na po ang umusga. Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for Dean Bernardo. Abay, may mensahe na ipinadala sa kanyang ina na ikinagulat ng marami dahil grabe po yung kanyang mga mensahe na ito po yung pumuputol doon po sa mga issue pa ngayon sa social media. Ang balita, hindi umano'y bumati, no? Si Lucena Mayor Mark Alcala kay Mami Min Bernardo nitong Mother's Day. Ito ay matapos mag-viral ang isang larawan ng mensahe na ibinahagi online kung saan mababasa ang simpleng pagbati na Happy Mother's Day Tita Min, stay pretty always. Marami ang naniniwalang mula ito sa alkalde na matagal nang inuugnay kay Miss Catherine Bernardo. Habang ngayon ay wala pa ring opisyal na kumpirmasyon mula kina Catherine at Mark tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon, ngunit patuloy pa rin ang interes ng publiko sa kanilang dalawa. Ayon pa sa ulat ng Philippine News, maraming netizen ang nagsabing tila senyales ito ng maayos na samahan umano nila Mark Alcala at ng pamilya ni Catherine. Lumabas pa ang ilang komento online na nagsasabing hindi totoo ang mga chismis na kontra si Mama Min sa alkalde. May ilang netizen din na nagsabi na matagal nang may interaction online sina Mark at Mami Min gaya ng pag-like at pag-follow nito sa social media. Sa mga nakaraang buwan, sunod-sunod ang sightings sina Catherine at Mark sa iba't ibang lugar. Namataan umano silang magkasama sa Thailand, Bhutan noong Semana Santa at kailan lamang ay nakita rin silang magkasama sa isang Sunday market. Bagamat wala pang direktang pag-amin mula sa kanila, marami ang nagsasabing tila soft launch na ito ng kanilang relasyon dahil hindi na sila gaanong nagtatago sa kanila sa publiko, no? So, isang mensahe po dahil po sa nagdaan na Mother's Day ay nagpadala po ng parang parigalo si Miss Catherine at may pa-letter. Ito, pasahin po natin kasi itong letter na to ni Miss Catherine, it tells all, no? Lahat po to, it comprises everything. Kumbaga lahat na po ng gusto nyong malaman na sa letter na to. 'Di ba? Kung talagang kayo po ay matalino at nag-iisip, 'di ba? Sabi dito, Mama, sabi niya, ayan, meron po siyang date, May 30 or May 10, 2026. Mama, Happy Mother's Day to the person who stayed with me, hindi ko mabasa. Who stayed with me through every season of my life. Mama, thank you for trusting me with my decision and for allowing me to stand on my own feet. Even if I know it's not always easy for you, don't worry, everything you taught me stays with me every day. I always do my best to make you proud. Love you, Mama. Love you always, Mama. Catherine Bernardo with signature. So, kung makikita natin at kung i-check natin tong kanya pong letter, yung letter po ni Miss Catherine Bernardo, ito po ay may confirmation dun po sa interview ni Mama Min dun po sa isang nag-interview sa kanya sa ABS-CBN nung in-interview siya. Na yun nga, parang may mga decision si Miss Catherine Bernardo na minsan dinidisagreean ni Mama Min. Syempre nga naman, 'di ba, parang sabi niya, pinagawa mo yung malaking bahay tapos titira ka naman pala sa sarili mo, gagawa ka rin, magpuput up ka rin pala ng sarili mo. Tapos ang laki-laki ng bahay na pinagawa niya para sa mama niya at saka sa kanyang pamilya, 'di ba? So, sabi po dito ni Miss Catherine na pinakita niya dito kung gaano po siya pinagkatiwalaan ng kanyang ina na talagang mag-manage ng kanyang sariling buhay. 'Di ba? If you remember, one of the interviews, sinabi ni Catherine, ni Mama Min, na parang mula po nang nagkaroon na po ng parang legal age si Miss Catherine, si Catherine na rin po ang humahawak ng kanyang mga pera. 'Di ba? Yung kanyang mga kinikita, kung paano niya po yun palalaguin. Kumbaga, nandyan lang po yung mga magulang ni Catherine to support her and at the same time para po tulungan siya sa kung ano man yung mga business ventures na meron po si Catherine. And this letter tells all, no? Makikita natin dito na hindi totoo yung mga bali-balita na disagree si Mama Min, 'di ba? Na parang hindi okay yung relationship nila ni Miss Catherine, ganyan. Siguro po normal lang naman po sa mga mag-ina or sa bilang isang magulang at anak na nagkakaroon kayo ng discussion or disagreement sa mga bagay-bagay. Kasi 'di ba minsan tayong mga magulang gusto natin mas mapabuti yung kalagayan ng ating mga anak, pero ang gusto po kasi nila freedom.
dahil katulad ng ginawa po ni Miss Catherine, talagang pinatunayan niya kay Mama Min na kaya niya naman talaga to stand alone on her own. Kaya nga bumili siya ng sarili niyang kondo sa BGC, 'di ba? Kung saan napapabalitang namamataan nga si Catherine at si Mayor na namamasyal during midnight, 'di ba? Na talagang masabi mong i-tell us everything you taught me, stay with me every day and I'll do my best to make you proud. Yan, sabi ni Miss Catherine, gagawin niya daw po ang lahat para laging maging proud ang kanyang mama. So which means hindi siya gagawa ng mga bagay na alam niyang madidisappoint yung kanyang mami at mabibreak niya yung trust na ipinagkalob sa kanya ng kanyang ina. Kasi minsan, di ba, bilang nanay, kahit nasa right age na yung mga anak natin, hindi naman pwede na pakawalan mo lang sila ng basta-basta. Talagang magiging pakialamero tayo sa kanilang mga buhay. Hindi natin nahayaan na although pinapayagan natin sila to decide on their own, pero meron pa rin tayong pakialam, 'di ba? Meron pa rin tayong say na minsan na misinterpret, 'di ba, ng mga anak, 'di ba? Pero yun po ay parte po ng relationship ng just like other relationship bilang anak at magulang, 'di ba? Ganon din po kay Catherine at kay Miss dito kay Mama Mi. Nagkakaroon din sila ng disagreement, pero it doesn't mean na pinuputol na nila yung relationship nila as mother and a daughter, 'di ba? So, isa rin sa mga kinatuwaan ng mga netizen na talagang very evident na rin na itong si Mayor Mark Alcala ay bumabati na rin kay Mama Mi ng Happy Mother's Day. Ganyan, 'di ba? Kumbaga parang hindi na po nila kailangang itago 'di ba? So, dahil dito muling nahati na naman ang opinion ng publiko. May mga fans na masaya para kay Catherine dahil nakikita nilang masaya at blooming muli ang aktres matapos ang kanilang naging hiwalayan noon kay Daniel. Para sa kanila, deserve ni Catherine na magmahal muli at magkaroon ng bagong inspirasyon sa buhay. Nakikita raw nila na mas relaxed, mature at tahimik ngayon ang aktres kumpara sa mga nagdaang taon. May ilan pang nagsasabing malaking bagay ang pagtanggap ng pamilya sa isang relasyon dahil mas nagiging payapa at matibay ang pundasyon nito. Ngunit hindi rin naman nawala ang mga kritisismo, which is normal. Sa social media at Reddit, may mga netizen na nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa umano'y relasyon ni Catherine Bernardo at Mark Alcala dahil sa usaping politika at iba pang controversial na inuugnay sa alkalde. Ang iba ay nagsasabing may mga dating fans si Catherine na tila na dismaya sa mga balitang lumalabas tungkol sa kanyang personal na buhay. Gayunpaman, marami rin ang nagpapaalala na wala pa namang kumpirmasyon at hindi dapat agad husgahan ng aktres base lang sa mga chismis online. Sa kabila ng lahat ng intriga, kapansin-pansin na nananatiling tahimik si Catherine tungkol sa kanyang pribadong buhay. Hindi siya nagbibigay ng direktang sagot sa mga usaping umiikot tungkol sa kanila ni Mark Alcala. Para sa ilan, ito ay paraan niya upang protektahan ang kanyang peace of mind at maiwasan ang malaking kontrobersya. Kilala si Catherine bilang isa sa mga pinakarespetadong artista sa industriya, kaya bawat kilos niya ay talagang sinusubaybayan ng publiko. Hindi rin may kakailan na malaking usapin ngayon ang pagtanggap ng pamilya sa isang relasyon. Sa kulturang Pilipino kasi mahalaga ang basbas na magulang, lalo na kapag seryoso ang isang relasyon. Kaya naman lalong naging usap-usapan umano ang Mother's Day greeting na ito dahil para sa maraming netizen, tila indikasyon ito ng mas maayos na ugnayan ni na Mark Alcala at ng pamilya Bernardo. Para sa ilan, simpleng pagbati lamang ito, ngunit para sa iba ay may mas malalim na kahulugan. Sa huli, syempre tanging si Catherine at Mark lamang ang tunay nakakaalam ng estado ng kanilang relasyon. Habang wala pang confirmation, manatiling bahaging showbiz talk ang kanilang pangalan. Ngunit isang bagay lang yung talagang malinaw, yung patuloy na interesado ang publiko sa kaligayahan at love life ni Catherine dahil isa siya sa pinakamalaking bituin sa kanyang henerasyon. At anuman ang katotohanan sa likod ng mga balita, marami pa rin ang umaasang magiging masaya at payapa ang puso ng aktres sa kanyang bagong yugto ng buhay. Kaya naman, totoo ba ang mga balita na si Catherine Bernardo ay nagkaroon ng isang lihim na relasyon matapos ang kanilang breakups ni Daniel Padilla? Yan ang mainit na pag-uusapan natin maya-maya lang. Sa mga balitang inihatid ni Manay Christy Permin sa kanya pong channel, kung saan sinasabi niya dito na itong si Jericho Rosales ay mas nauna pala kesa kay Mayor Mark Alcala. Sabi dyan, grabe ka na Kat, ang bilis mong ipagpalit si DJ. So ganito po yung mga kumakalat na mga narrative ngayon. So panoorin natin to para at least maintindihan natin at ibibigay natin yung fact-checking dito sa nasabing balitang ito. Let's watch this. Bago pa lang daw silang nagkakahiwalay ni Daniel Padilla, napaka-exit
nung panahon, sila na raw muna ni Jericho Rosales. Kaya nang kumontra si Mami Mins. Ilan sa mga balitang inilabas nitong si Miss, di ba ko napabalita po noong last year, no? After po ng breakup nitong si Mr. Daniel Padilla, April 18, 2024, 1:06 p.m. kung saan Jericho Rosales indirectly denies rumors her courting Catherine Bernardo matapos kasing lumabas sa mga balita patungkol po sa paghiwalay ni Daniel at ni Catherine dati, no, sa kanila pong relationship. Sinasabi nila na si Jericho Rosales daw ay umaali-aligi dito kay Miss Catherine na parang gusto niya maging jowa si Catherine, parang nanliligaw, pero si Jericho Rosales po ay na-interview and he indirectly denies kung ano man po yung mga kumakalat na balita. So mainit na pinag-usapan noong 2024 ang umano'y panliligaw ni Jericho Rosales kay Catherine Bernardo matapos silang makita sa ilang public events at maging viral ang kanilang night jogging photos kasama si John Manalo. Marami ang kinilig at napa-what if dahil parehong single noon ang dalawa at parehong kilala sa industriya bilang mahusay at respetadong artista. Ngunit sa gitna ng lumalakas na spekulasyon, tila indirectly na itinanggi ni Jericho ang mga bali-balita nang sabi niyang hindi pa bahagi ng kanyang priorities ang bagong pag-ibig ngayong 2024. Ayon po sa kanyang panayam, no? Ito po yung panayam ni Mr. Jericho na sa reporter na si Mr. MJ Felipe kay Jericho Rosales, diretsa niyang tinanong kung bahagi ba ng kanyang plano ngayong taon ang muling pag-ibig. If you remember, si Jericho Rosales po ay galing po sa isang relasyon. Kinasal sila nung dati niyang kasama at hindi po sila naging successful yung kanilang pagsasama kaya sila ay naghiwalay. Na presently, girlfriend niya, si Miss Janine naman ngayon, no? Nung panahon, ngayong 2026. Pero nung 2024, single po siya that time. Agad naman siya sumagot na no nang sundan ito ng tanong kung hindi nga ba totoo ang chismis na inuugnay sa kanya kay Catherine Bernardo. Ngumiti lamang si Jericho at sinabing, "What rumors? I don't read social media." Dagdag pa niya, mas pinipili niyang umiwas sa social media upang hindi na ma-pollute ang kanyang isip. Para sa maraming netizen, malinaw itong senyales na nais niyang pahupain ang mga intriga tungkol sa kanya at sa kanila ng aktres. Nagsimula kasi yung usap-usapan nang makita sina Catherine at Jericho na magkasamang nagja-jogging sa gabi dahil pareho silang sikat at parehong bagong hiwalay noon sa kanilang karelasyon. Mabilis na gumawa ng kwento ang publiko. Ngunit kalaunan ay nilinaw ni Catherine na hindi lamang silang dalawa ang magkasama noon, kundi kasama rin nila si John Manalo na pamangkin ni Jericho at malapit na kaibigan ni Catherine. Sa kabila nito, hindi pa rin napigilan ng publiko na magbuo ng iba't ibang haka-haka. Tapos, lalo pang lumakas ang intriga ng ibinunyag ni Showbiz Insiders OG Diaz na ayon umano sa kanyang source ay parehong nanliligaw kina Catherine, sina Jericho Rosales at Alden Richards. Ayon pa sa ulat, mas pabor umano ang pamilya ni Catherine kay Alden dahil nakikita nilang responsable, business-minded at financially stable ito. Agad itong naging malaking topic sa social media, lalo na sa hanay ng mga Katden fans na matagal nang kinikilig sa chemistry ni na Catherine at Alden. Gayunpaman, marami ring fans ang natuwa sa posibilidad ng tambalang Catherine at Jericho kasi para sa ilan bagay umano ang maturity, calm personality at pagiging artistic ni Jericho sa mas matured na image ngayon ni Catherine. Hindi rin may kakailan na marami nang humanga sa paraan ng pakikitungo ni Jericho sa aktres sa ilang pagkakataon kasi makikitang supportive siya sa social media post si Catherine dahilan upang mas lalong kiligin ng ilang netizen. Mailan ding nagsabing baka magandang proyekto lamang ang dahilan kaya madalas silang nakikitang magkasama. Noong February 2024, naging viral din ang interview ni Catherine kung saan inamin niyang gusto niyang makatrabaho sina Piolo Pascual, Vilma Santos at Jericho Rosales. So doon nagsimula yung chismis. Pero it doesn't mean kasi yung pinapakalat nila parang luloy lalo pong nai-stain yung personality or yung image ni Catherine Bernardo na parang pagkatapos ng breakups napalitan agad si Daniel Padilla. So parang hindi siya sumusunod sa 3-month rule, parang ganon ang usap-usapan sa Reddit, 'di ba? Naging halo-halo ang naging halo-halo ang reaksyon ng publiko lalo na sa Reddit at iba pang online communities. May mga nagsabing
naging normal lang ang pagiging close nila ni Jericho at Catherine dahil pareho silang nasa iisang industriya at posibleng magkaroon ng proyekto. Ngunit mayroon ding naniniwalang may special treatment umano sina Jericho at Catherine dahil sa mga supportive comments at pagiging visible nito sa mga events na konektado sa aktres. Pero syempre, mailang ding netizen na nagsasabi na maaring isa lamang itong showbiz buzz upang panatilihin ang relevant ang pangalan ng mga artista habang wala pa siyang opisyal na proyekto. Sa mundo kasi ng showbiz, hindi na bago ang mga intriga at love team rumors na nagiging paraan upang manatiling pinag-uusapan ng isang celebrity. May ilang pang Reddit users na nagsabi na kung totoong may proyekto sina Catherine at Jericho noon, natural lamang na hayaan mo nang mabuhay ang intriga upang makakuha sila ng interest mula sa publiko. Samantalang, naging usap-usapan din noon yung naging hiwalayan nga ni Jericho at saka nung kanyang girlfriend or ng kanyang naging asawang si Kim Jones noong 2024. Kaya parang during that time, very napakarupok ng mga tao that time. Dahil di ba ng mga panahon na yun, ang dami pong mga nakikisimpatya kay Catherine at sinasabing deserve ni Catherine na makahanap ng right partner para sa kanya at nagkataon naman na nakikita silang magkasama. But ito po ay dininay na po ni Mr. Jericho Rosales ang rumors patungkol sa balitang yan. Kaya lahat po ng yan ay hindi po totoo, fake news po yun na sinasabing pagkatapos ang breakup si Jericho agad ang jowa. Grabe naman po yung pangda-down sa personalidad ni Miss Catherine Bernardo. Sobra-sobra na, 'di ba? So, sa huli, wala naman talagang direktang pag-amin at wala pa ring malinaw na konfirmasyon tungkol sa tunay na naging estado ng relationship ni Jericho at Catherine. Ang malinaw lang, naging magkaibigan sila at nagkaroon ng ilang public interaction at naging sentro ng matinding intriga noong 2024. Ngunit, sa naging pahayag ni Jericho, tila nais ang iparating na hindi pa niya prioridad ang pag-ibig noong mga panahon yon. At para sa marami, sapat na yon upang maniwalang walang romantikong namamagitan sa kanilang dalawa. 'Di ba? So, kaya po yung mga lumalabas sa balita, katulad po si Mr. Odi Diaz, sinabi niya nanliligaw si Alden. Although siguro totoo nga talaga nanligaw, pero hindi talaga bet ni Catherine, 'di ba? Hindi sila nagkatuluyan. Hanggang ito na lumabas na si Mayor Mark Alcala na ngayon ay talagang lantaran na po sila. Wala naman kasi silang dapat itago sa publiko. At nakikita naman natin na sobrang mature na rin si Catherine sa pag-handle ng ganitong sitwasyon. So kayo po, anong niyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. Totoo ba ang mga balita na si Catherine Bernardo ay nagkaroon ng isang lihim na relasyon matapos ang kanilang breakups ni Daniel Padilla? Yan ang mainit na pag-uusapan natin maya-maya lang. Sa mga balitang inihatid ni Manay Christopher Min sa kanya pong channel, kung saan sinasabi niya dito na itong si Jericho Rosales ay mas nauna pala kesa kay Mayor Mark Alcala. Sabi dyan, grabe ka na Kat, ang bilis mong ipagpalit si DJ. So ganito po yung mga kumakalat na mga narrative ngayon. So panoorin natin to para at least maintindihan natin at ibibigay natin yung fact-checking dito sa nasabing balitang ito. Let's watch this. Bago pa lang daw silang nagkakahiwalay ni Daniel Padilla, napaka-iksi nung panahon, Oo. Sila na raw muna ni Jericho Rosales. Kaya nang kumontra si Mami Min. Ilan sa mga balitang inilabas nitong si Miss, di ba ko napabalita po noong last year, no? After po ng breakup nitong si Mr. Daniel Padilla, April 18, 2024, 1:06 p.m. kung saan Jericho Rosales indirectly denies rumors her courting Catherine Bernardo. Matapos kasing lumabas sa mga balita patungkol po sa paghiwalay ni Daniel at ni Catherine dati, no, sa kanila pong relationship, sinasabi nila na si Jericho Rosales daw ay umaali-aligid dito kay Miss Catherine, na parang gusto niya maging jowa si Catherine, parang nanliligaw. Pero si Jericho Rosales po ay na-interview and he indirectly denies kung ano man po yung mga kumakalat na balita. So, mainit na pinag-usapan noong 2024 ang umano'y panliligaw ni Jericho Rosales kay Catherine Bernardo matapos silang makita sa ilang public events at maging viral ang kanilang night jogging photos kasama si John Manalo. Marami ang kinilig at napa-what if dahil parehong single noon ang dalawa at parehong kilala sa industriya bilang mahusay at respetadong artista.
Ngunit sa gitna ng lumalakas na spekulasyon, tila indirectly na itinanggi ni Jericho ang mga bali-balita nang sabi niyang hindi pa bahagi ng kanyang priorities ang bagong pag-ibig ngayong 2024. Ayon po sa kanyang panayam, no? Ito po yung panayam ni Mr. Jericho na sa reporter na si Mr. MJ Felipe kay Jericho Rosales, diretsa niyang tinanong kung bahagi ba ng kanyang plano ngayong taon ang muling pag-ibig. If you remember, si Jericho Rosales po ay galing po sa isang relasyon. Kinasal sila nung dati niyang kasama at hindi po sila naging successful yung kanilang pagsasama kaya sila ay naghiwalay. Na presently, girlfriend niya, si Miss Janine naman ngayon, no? Nung panahon, ngayong 2026. Pero nung 2024, single po siya that time. Agad naman siya sumagot na no nang sundan ito ng tanong kung hindi nga ba totoo ang chismis na inuugnay sa kanya kay Catherine Bernardo. Ngumiti lamang si Jericho at sinabing, "What rumors? I don't read social media." Dagdag pa niya, mas pinipili niyang umiwas sa social media upang hindi na ma-pollute ang kanyang isip. Para sa maraming netizen, malinaw itong senyales na nais niyang pahupain ang mga intriga tungkol sa kanya at sa kanila ng aktres. Nagsimula kasi yung usap-usapan na makita sina Catherine at Jericho na magkasamang nagja-jogging sa gabi dahil pareho silang sikat at parehong bagong hiwalay noon sa kanilang karelasyon. Mabilis na gumawa ng kwento ang publiko. Ngunit kalaunan ay nilinaw ni Catherine na hindi lamang silang dalawa ang magkasama noon, kundi kasama rin nila si John Manalo na pamangkin ni Jericho at malapit na kaibigan ni Catherine. Sa kabila nito, hindi pa rin napigilan ng publiko na magbuo ng iba't ibang haka-haka. Tapos, lalo pang lumakas ang intriga ng ibinunyag ni Showbiz Insiders OG Diaz na ayon umano sa kanyang source ay parehong nanliligaw kina Catherine, sina Jericho Rosales at Alden Richards. Ayon pa sa ulat, mas pabor umano ang pamilya ni Catherine kay Alden dahil nakikita nilang responsable, business-minded at financially stable ito. Agad itong naging malaking topic sa social media, lalo na sa hanay ng mga Katden fans na matagal nang kinikilig sa chemistry ni na Catherine at Alden. Gayunpaman, marami ring fans ang natuwa sa posibilidad ng tambalang Catherine at Jericho kasi para sa ilan bagay umano ang maturity, calm personality at pagiging artistic ni Jericho sa mas matured na image ngayon ni Catherine. Hindi rin may kakailan na marami nang humanga sa paraan ng pakikitungo ni Jericho sa aktres. Sa ilang pagkakataon kasi makikitang supportive siya sa social media post si Catherine dahilan upang mas lalong kiligin ng ilang netizen. Mailan ding nagsabing baka magandang proyekto lamang ang dahilan kaya madalas silang nakikitang magkasama. Noong 20 February 2024, naging viral din ang interview ni Catherine kung saan inamin niyang gusto niyang makatrabaho sina Piolo Pascual, Vilma Santos at Jericho Rosales. So doon nagsimula yung chismis. Pero it doesn't mean kasi yung pinapakalat nila parang luloy lalo pong nai-stain yung personality or yung image ni Catherine Bernardo na parang pagkatapos ng breakups napalitan agad si Daniel Padilla. So parang hindi siya sumusunod sa 3-month rule, parang ganon ang usap-usapan sa Reddit, 'di ba? Naging halo-halo ang naging halo-halo ang reaksyon ng publiko lalo-lalo na sa Reddit at iba pang online communities. May mga nagsabing normal lang ang pagiging close nila ni Jericho at Catherine dahil pareho silang nasa isang industriya at posibleng magkaroon ng proyekto. Ngunit mayroon ding naniniwalang may special treatment umano sina Jericho at Catherine dahil sa mga supportive comments at pagiging visible nito sa mga events na konektado sa aktres. Pero syempre, mailang ding netizen na nagsasabi na maaring isa lamang itong showbiz buzz upang panatilihin ng relevant ang pangalan ng mga artista habang wala pa siyang opisyal na proyekto. Sa mundo kasi ng showbiz, hindi na bago ang mga intriga at love team rumors na nagiging paraan upang manatiling pinag-uusapan ng isang celebrity. May ilang pang Reddit users na nagsabi na kung totoong may proyekto sina Catherine at Jericho noon, natural lamang na hayaan mo nang mabuhay ang intriga upang makakuha sila ng interest mula sa publiko. Samantalang, naging usap-usapan din noon yung naging hiwalayan nga ni Jericho at saka nung kanyang girlfriend or ng kanyang naging asawang si Kim Jones noong 2024. Kaya parang during that time, very napakarupok ng mga tao that time. Dahil di ba na mga panahon na yun, ang dami pong mga nakikisimpatya kay Catherine at sinasabing deserve ni Catherine na makahanap ng right partner para sa kanya at nagkataon naman na nakikita silang magkasama. But ito po ay dininay na po ni Mr. Jericho Rosales ang rumors patungkol sa balitang yan. Kaya lahat po ng yan ay hindi po totoo, fake news po yun na sinasabing pagkatapos ang breakup si Jericho agad ang jowa. Grabe naman po yung pangda-down sa
personalidad ni Miss Catherine Bernardo. Sobra-sobra na, 'di ba? So, sa huli, wala naman talagang direktang pag-amin at wala pa ring malinaw na konfirmasyon tungkol sa tunay na naging estado ng relationship ni Jericho at Catherine. Ang malinaw lang, naging magkaibigan sila at nagkaroon ng ilang public interaction at naging sentro ng matinding intriga noong 2024. Ngunit, sa naging pahayag ni Jericho, tila nais ng iparating na hindi pa niya prioridad ang pag-ibig noong mga panahon yon. At para sa marami, sapat na yon upang maniwalang walang romantikong namamagitan sa kanilang dalawa. 'Di ba? So, kaya po yung mga lumalabas sa balita, katulad po si Mr. Odi Diaz, sinabi niya na niligaw si Alden. Although siguro, totoo nga talaga nanligaw, pero hindi talaga bet ni Catherine, 'di ba? Hindi sila nagkatuluyan. Hanggang ito na lumabas na si Mayor Mark Alcala na ngayon ay talagang lantaran na po sila. Wala naman kasi silang dapat itago sa publiko. At nakikita naman natin na sobrang mature na rin si Catherine sa pag-handle ng ganitong sitwasyon. So kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone!